Magandang araw sa inyo mga ka-auto. So meron tayong customer, Lexus GS 430. So ang complaint na customer ito, may problema sa automatic transmission, nakailaw, check engine. So nakagbaklas na pala ako ng oil pan nito sa automatic transmission. So tignan natin ulit yung trouble code. Kasi na-screenshot ko na po yun. So tignan natin dito sa scanner natin. So isa lang yung trouble code nito mga ka-auto. Hanapin lang natin. So ito po yung mga ka-auto, P0985 shift solenoid E control circuit low. So tatlo po yan, pero isa lang po yan, pareho lang. So yan po ang trouble code. So nadidelete naman yung trouble code, kaso bumabalik din. So kunti lang naman yung shift shock niya nito, hindi naman ganong malakas, kunti lang. So may yung solenoid E yung nito, trouble code. So binilang ko yung solenoid nito. Binilang ko lahat. So siyam po lahat ng solenoid sa automatic transmission. So i-check ko po yan isa-isa. Hindi ko pa alam kung saan dyan yung solenoid E, kasi sa wiring diagram, so iba yung doon, term doon is 1, is 2, is 3, is 4. So nag-check ako ng oil nito, may itim na, saka may na, matagal na to hindi nagpalit ng oil, matagal na, kaya mo ni yung kahimtang. So sa wiring diagram kasi nito mga ka-auto, iba yung niya, is 1, is 2, is 3, is 4, is L, is LU, is LT. So hindi ko pa alam yung nito, saan banda yung solenoid E. So nagsi-search din ako kung saan talaga banda. So ang naisip kong idea nito, kasi hindi ko pa alam, so susubukan ko munang baklasin yung yung mga sakit ng shift solenoid. Saka isasaksak ko yung scanner. So nung nabaklas ko na tong mga sakit, may scanner na doon, nakasaksak na. So ni-check ko kung anong lumabas doon. So walang E na lumabas. Iniisa ko, tanggal, kabit ko yung sakit, so walang lumabas na na solenoid E. So nag-up talaga ako nito. So grabe, napaisip talaga ako nito. So ilang beses din ako nagbaklas ng nito, baklas kabit sa wheel pan ng automatic transmission. So yun po ang ginawa ko. Nag-check ako ng mga sakit dito sa baka nag-loose or umitim na yung wire, hindi maganda yung So kasi dati nakadali ako ng automatic transmission din. So hininang ko yung sakit, yung niya, hininang ko kasi maitim na, umitim siya. So hininang ko yun, so nadali ko yun. So ito naman, so nagbabaka sakali ako, so hinigpitan ko yung mga nito, mga sakit, hinigpitan, tapos hininang ko, baka sakaling madali ko. So itong mga ka-auto, hindi ko pa alam kung saan banda itong shift solenoid kasi wala akong nito, wala kaming yung yun ang tawag doon, yung repair manual. Walang repair manual kasi nasira yung laptop. Meron sana, so nasira po yun, hindi pa napaayos, kaya hula-hula muna ako nito. Kung nababaka sakali, baka dito lang sa sakit.
Kasi lahat naman ng solenoid na check ko, okay lahat. So ayun, natapos ko na yung mahinang lahat yung sakit. Kinabit ko na yung oil pan, tsaka naglagay na rin ako ng oil sa transmission. So yan po. So, binobombahan ko na yung para malagyan yung oil pan niya ng oil. So ganyan po talaga yung niya. Ganyan po talaga maglagay ng oil sa automatic transmission sa Toyota Lexus. Pump talaga, pump. So yung ibang transmission, automatic transmission, hindi pa po yan na-label siyang dipstick. So kasi ang pag-label kasi dyan, so nalagyan na siya, dapat manual, paandarin muna, tapos dagdagan ulit. Pagdagdag mo, pagtanggal mo sa hose, dapat merong lumabas na oil. So yun na po yung label niya. So initial pa lang yung hindi pa po naka-label yun. So i-scan natin kung nawala na ba yung trouble code. I-scan natin. So tingnan natin kung anong lalabas. Diagnostic Lexus automatic selection red. Others pa rin, 2006 pababa. Others, yes. Diagnosis, control unit, transmission, okay. Trouble codes, so ganun pa rin. Shift solenoid A, control circuit low. So yun pa rin talagang lumabas. So ano kayang problema nito? Okay naman lahat ng ng solenoid, na nahigpitan na lahat ng sakit niya, nahinang at saka nahinang. So binaybay ko rin yung nito, wiring. So okay naman, walang putol. So napaisip ako baka supply na yung wala, yung kulang. So tinignan ko ngayon dito sa computer. So yan po yung computer niya, yung maraming wire. So napaisip ko baka walang output yan papunta dun sa shift solenoid. Buti naisip ko, huli ko nang naisip kasi lahat na ginawa ko. So ayun nga, tinister ko na. So nakadrive po yan, kailangan nakadrive siya. So ayun, wala nga siyang output. Wala po siyang output. Kasi napansin ko, pag testing ko kasi doon, naka-andar. Pag i-drive ko, pag bintawan ko na yung nakaikot na yung gulong. So tsaka lalabas yung check engine. So kailangan talaga nakadrive. So ibig sabihin, kailangan nakadrive din siya para magkaroon ng supply. So ayun nga siya, nakadrive na po yan sa sasakyan. Nakaano po yan siya, hindi po nakalapat yung gulong sa yan, nakalifter pa po yan. So pinaikot, nakadrive yan. So wala po siya talagang output. So yan po ang problema, computer po talaga. Kasi walang output supply dun sa sa solenoid. So na-search ko yung solenoid A, shift solenoid A. So ang pala niyan sa wiring diagram is R pala yan. Is R pala yan dun sa wiring diagram. So isa lang yung wire niya dun sa solenoid A. Isa lang po ang wire niyan, green white. So yung solenoid naka body ground na. So dapat yung galing sa computer, dapat positive yan papunta dun sa solenoid A. So wala po talaga siyang output, kaya pala hindi gumagana yung niya. Kaya pala laging bumabalik yung ilaw ng check engine.
So pahanapan natin to sa customer ng segunda manong computer, saka natin i-testing. So, sigurado talaga ako dito computer na, kasi lahat na ginawa, binaybay ko ng linya nito computer papunta dun sa solenoid E. So kumpleto, okay naman, walang problema, walang putol. So buti na lang talaga naisip ko na baka wala talagang supply, walang output dun sa computer, kaya hindi nasusupplyan yung solenoid E. So yun po mga ka-auto. So update ko po kayo pag mayroon na ng computer para masubukan na natin. Napagod din ako sa nito, baklas kabit sa oil pan. Ilang beses din ako nagbaklas kabit. Buti na lang talaga, huli ko lang naisip na na baka walang output yung computer papunta dun sa solenoid E.